Street sweeper din ako sa DPWH. Bonnie Avenue hanggang EDSA. Kaba, disgrasya. Yung init, yung pagod, maghapon kang nasa kalsada, lahat ng usok, ang baba ng tingin nila sa'yo. Pipirma ka ng kontrata na yun yung sinasahod mo, pero hindi naman yun yung nakukuha mo talaga. So ikaw kasi mahirap ka, gusto mo ng trabaho, pikit mata ka na lang. Pagkarami-rami po yung kinupit, tapos kayo po na nasa labas, ang buwis buhay, may mga na-aksidente pa, mga nakaupo, ang laki nung nakukuha. Ano pong masasabi niyo? Masakit, nararamdaman nila yung ginhawa sa buhay. Sana ganun din kami na sa laylayan. Akinsi na, hindi ka pa rin sumasahod. Imbis na sasahod ka ng tama, papahirapan pa nila yung tao. Maglilinis ka, itatapatin nila ate, naka-quarantine kami. Hindi namin iniisip kung magkakasakit kami. Das ka agency, government, talagang nandun pa rin talaga yung pagiging kurakot. Iniinom ko na lang ng maligamgam na tubig para lang hindi na lang ako mapasma sa gutom. Tutulog ko na lang. Tao din naman kami, iba lang yung profession namin. Bakit yung katulad kong hindi naman ako masama, matataas na tao, nakikita ko yung mga masasama nilang gawa. Bakit sila hindi mo bigyan ng ganun sakit? Bakit ako? Sana matuto silang lumingon sa mga taong nasa ibaba. Yung para sa tao, ibigay nila. Kung nagtapos lang sana ako ng pag-aaral ko, hindi sana ako nagtatrabaho ng ganito. Pagod na yung katawan ko talaga. Gusto ko na. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! 5 taon ng janitress. Before noon, bago ako naging janitress, in 5 years, marami akong napasukan na trabaho, katulad ng on-call cleaner sa condominium, naging street sweeper din ako sa DPWH, MMDA, at City Hall ng Mandaluyong City. Kwentuhan niyo lang po kami, kamusta po ba yung buhay niyo po dati bago po kayo nag-start pagtrabaho bilang isang janitress or yung mga street sweeper po? Kamusta po ba yung buhay niyo dati? Sabihin natin childhood, masaya po ba? Masaya ba yung bahay dati? Ganun po. Yung pagiging childhood ko, hindi masaya. Laki ako sa mahirap na lugar. Panganay ako sa magkakapatid. 15 years old lang ako nang mangyari sa akin yung hindi magandang pangyayari sa buhay ko. At yun din yung naging way na tinakasan ko yung problema na akala ko matatakasan ko yung problema ko na yun. Naging pasaway akong anak, barkada, kung saan ako napunta. Kaya yun yung naging way na nakapag-asawa ko ng maaga sa edad kong 16 years old. So sa edad kong 16 years old, na sana nag-aaral ako, na pangarap kong maging teacher talaga yung time na yon, pero hindi na natupad dahil sa hirap ng buhay at nakapangasawa din ako ng hindi naman din mayaman. Nagtatrabaho lang din as construction worker. Napilitan ako sa edad kong yon na magtrabaho na lang ng paglilinis-linis. Nag-start to sa DPWH, edad kong... Wait po, ma'am. Di ba hindi na po kayo nag-aral talaga after po nung... Hindi na ako nag-aral kasi nung time na yon gusto ko man mag-aral, kaya lang yung anak ko, maliit pa, lagi siyang sakitin. May time na pumapasok talaga ako nakapasok ako sa school na kasama ko siya. Kung sino-sino bumubuhat sa kanya, mga teacher, mga classmate ko, para lang matuloy ko yung pag-aaral ko. Talagang pinursigi kong makapag-aral pa rin talaga. Matapos ko yung high school ko nung time na yun. Kaya lang hindi na talaga ako nakapagtapos kasi gawa ng yung asawa ko din, doon lumabas na yung ugali niya ng pagiging seloso, na akala niya maglalaboy lang ako, na akala niya laro-laro na lang yung ginagawa kong pag-aaral. Hindi niya alam, aim ko na talaga na mag-aral. Gusto ko talagang magtapos ng pag-aaral kasi nung time na yun gusto ko talagang maging teacher. Has history kasi mahilig ako magbasa ng mga nangyayari sa paligid natin.
Then, yung time na yon habang nag-aaral ako, nag-stop na ako noon. Maliit lang yung kinikita ng asawa ko noong time na yon. Kaya, nag-try ako na mag-apply ng trabaho habang yung nanay ko nag-aalaga sa anak ko. Nag-start yon sa 19 years old ako sa DPWH. Street sweeper. Di ba, saan po kayo naglilinis-linis po? Along ang area ko noon sa Bonnie Avenue hanggang EDSA. Ang ano ko noon, ang destino ko noon. So tumagal din ako doon ng 1 year. Kontrata lang din 'yon. Kamusta naman po yung trabaho niyo po na ganun? Kamusta naman po yung parang overall na nangyayari? Ayun po. Kwento niyo lang po kami. Ano po? Mahirap maging street sweeper kasi nandyan yung kaba, disgrasya, na iisipin mo na biglang may dumadaan na sasakyan, nakatalikod ka. Delikado talaga yung pagiging street sweeper sa kalsada kasi hindi mo alam yung disgrasya na biglaan na lang na mangyari kagaya ng mga nasasagasaan ng mga kasama namin. Kasi isipin mo, along Bonnie Avenue hanggang EDSA, ang destino ko nun, malayo. At saka ang init, yung pagod na maghapon kang nasa kalsada, lahat ng usok, maaamoy mo, tapos hindi lang init, ulan. Tapos bukod doon, nakapagod talaga kasi yung tingin sa'yo ng mga tao parang, alam mo yung ang baba-baba ng tingin mo ang baba ng tingin nila sa'yo. Na kasi pati basura talagang aayusin mo yun. Ano po nararamdaman niyo pag ganun po yung diskriminasyon? Oo, nararamdaman ko yung diskriminasyon na naiisip ko na kung nag-aral lang sana ako, kung nagtapos lang sana ako ng pag-aaral ko, hindi sana ako nagtatrabaho ng ganito. Ito po sa pagtatrabaho niyo po dito sa no, street sweeper po. Pagka meron pong natatamaan po na sasakyan na kasama po ninyo, ano pong ginagawa nung agency po na pinapasukan nyo? Sila po ba yung nagsha-shoulder nun o sa employee pa rin po? Kasi yung contractual na tinatawag sa DPWH, yung indigenous yun eh. Yun yung mga mahihirap na tao. Yun yung pinapasok nila doon. Kaya 6 months lang yun. Kapag may nadidisgrasya, sakop naman siya ng insurance, pero hindi ganun yung nakukuha mo talaga na has benefits talaga na doon sa pagkakadisgrasya mo. Bibigyan ka lang nila ng pampalubag loob. Papa-hospital ka nila, pero hanggang doon lang yon. Tapos bibigyan ka ng gamot. Ganun lang. Benefits po ba doon? Walang benefits kapag contractual ka sa isang government. Yung bayad po sa inyo, kamusta yung bayad naman sa amin, okay naman yung bayad sa amin. Pero hindi talaga siya yung totally na sinasabi nila na minimum wage. Hindi talaga nangyayari yun. Na yun yung totoong bayad nila. Kumbaga, pipirma ka ng kontrata na yun yung sinasahod mo, pero hindi naman yun yung nakukuha mo talaga. So, ikaw kasi mahirap ka, gusto mo ng trabaho, pikit mata ka na lang, tatanggapin mo na lang, pagtitiisan mo. Masasabi niyo po bang sapat yung sinasahod niya po? Hindi sapat. Hindi sapat yun eh. Kumbaga, sa amin mahirap, kahit hindi sapat, iisipin mo na lang, okay na yon kaysa maghanap ka ng ibang trabaho, nasa bahay ka lang, wala kang kita. Ano pong masasabi nyo dyan sa... Kasi ngayon po, di ba may DPWH yung issue po, di ba? Familiar naman po kayo doon po? Oo, familiar naman doon. Ano pong masasabi nyo doon na pagkarami-rami po yung kinupit, tapos kayo po na nasa labasan, buwis buhay, may mga na-aksidente pa, para kumita at makakuha lang ng pagkain sa pang-araw-araw, tapos hindi pa sapat yung sahod, pero etong mga nakaupo, ang laki nung nakukuha. Ano pong masasabi niyo po? Masakit bilang kagaya ko na nasa laylayan lang kung tinatawag nila, na sila nagpapakasarap. Kung sana na nangungurakot sila, pero sana naman ibigay naman nila ng tama yung para sa tao. Sana maramdaman din ng tao kung paano sila nararamdaman nila yung ginhawa sa buhay. Sana ganun din kami na sa laylayan. Kasi ganun na nga yung trabaho namin, diskriminasyon nandun na. Tapos yung sahod, yung kita na dapat sana
kikitain namin hindi namin makuha, hindi nila maibigay ng maayos. May time pa na akinsi na, hindi ka pa rin sumasahod. So ibibigay nila 25 na. May mga ganun, delay pa yung pagpapasahod. Madalas po yun. Madalas ganun nangyari. Kaya kami, ini-expect na lang namin, imbis na 15-30 yung sahuran, ini-expect na lang namin na 25, tapos yung 30 nagiging 5. So, pag may nagtatanong sa'yo, anong sahudan nyo? 25-5 pag nangungutang kami. Kasi yun yung target talaga na totoong papasahurin kami ng araw na yun. 1 year ako doon nagtrabaho sa DPWH. Tapos, pag natapos na yun, stop na kami kasi sa indigenous, mag-aantay na naman kami ng ng pamahalaan, ng gobyerno. Mag-a-apply ka na naman, magkikipagsapalan ka na naman. So, mag-a-apply ka ng tupad. Bago ka naman mag-apply ng tupad, ang tagal-tagal. So, 1 year, sa isang taon, isang beses ka lang. So, nag-apply ako ng tupad, doon, kinuha na naman ako kasi talagang napapabilang lagi ako doon sa tinatawag na indigenous people, yung isa sa mahihirap na pamilya, napapasama ako lagi sa listahan na yon. Nung pumasok naman ako ng MMDA, 1 year din ako doon. Yun, sa Guadalupe naman yung area ko. Mas nakakatakot yun kasi sa ilalim kami ng flyover na mawalis. Tinapos ko na yung MMDA. Lahat naman nakakatapos naman ako sa MMDA. So, doon po sa MMDA, almost similar lang din po yung kung paano yung patakaran sa DPWH na pagpapasahod, same lang din sa MMDA. Parehas lang sila na pipirmahan mo yung kontrata, ganun yung sahod mo. Pero, hindi naman ganun din talaga yung nakukuha mo. Halos lahat naman ng government, ganyan pagpapasahod nila eh. Paano hindi po same? Parang binabawasan po nila for... Imbis na sasahod ka ng tama, papahirapan pa nila yung tao. Imbis na saktong 15, sasahod ka. So, i-delay pa nila. Ang maganda lang sa MMDA, ATM kami. Hindi na kami pumupunta sa office, di kagaya ng DPWH. Pumupunta kami dun sa office nila mismo, sa main. Dun ka sa sahod, pila. Pupunta ka dun ng 9, start mo pila ng 9, matatapos ka dun alas 3. Abutan ka na ng gutom. Kasi ang dami-daming sumasahod. Bukod po sa pagiging street cleaner po, ano po pong inaano po niyo? Ayun, na-stop ako ng street sweeper. Nagtinda-tindahan naman ako sa amin. Nung time na yon, pandemic yun. Puputok pa lang yun ng pandemic. Nagkaroon ako ng maliit na karinderya. Pinagtulungan namin mag-asawa. Nung time na yon, nung pumutok na yung pandemic, lahat ng negosyo nagsara. Kasi bawal ang dining, bawal yung mga pagkain. So, dapa na naman kami. Hindi ko na naman alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Halos lahat ng pantry, niikot namin para lang makakuha kami ng libreng bigas, libreng mga dilata, mga pagkain. Kasi talagang wala akong hanap buhay nung time na yon. Yun, buti na lang, yung may naging kaibigan ako, madiskarte din, tinry niya yung gawin apps. Apps yon na nagbubook ng mga cleaner sa mga condo. Doon na nag-start. Nag-condo unit ako, nag-cleans ako, on-call cleaner. Pandemic yon. Kahit na nakakatakot kasi yung iba, maglilinis ka, itatapat din nila ate, naka-quarantine kami, kailangan namin magpalinis kasi na-COVID yung isa naming kamag-anak. Kahit COVID time na yon, laban pa rin, naka-PPE lang. Hindi namin iisip kung magkakasakit kami, dasal na lang talaga. Kasi kapag ininda mo yon, wala kang kakainin. So, ang style nun, isang linis ng condominium, isang linis nyo, 500 pesos yun. 3 hours mo yung lilinisan. Ganun. Tapos, pag natapos mo yon, abang ka uli ng schedule mo kung may magbubuk uli ng magpapalinis sa'yo. Hanggang yon, nag-start na one time na may nilinisan ako na may-ari pala siya ng agency, ng janitorial agency.
tinanong niya ako, palagi niya akong binubuk, ako na yung lagi niyang suki. Sinabi niya sa akin na, ang galing mong maglinis, kung may pagkakataon ba, gusto mo bang magtrabaho ng maintenance, ng regular? Sabi ko, opo, bakit hindi? Sabi niya. Tapos yun na doon na nag-start yung pagiging janitress ko. Pinasok niya na ako as a janitress. Pero hindi pa rin sapat kasi nung pinasok niya ako, nag-janitress na ako, di ko pa rin talaga maiwan yung pagiging cleaner kasi nga hindi talaga sapat yung pagpapasahod. Yun nga, kahit agency, ganun pa rin sila magpasahod. Sabi ko, kaya iniisip ko sa sarili ko, ano ba to? Agency, government, talagang nandun pa rin talaga yung pagiging kurakot. So, ang nangungurakot naman ng supervisor. Pinirmahan mo is 645, tapos yung sasahuli mo lang pala, pumapatak lang pala ikaw ng 550. So, yung 100 pala, yun yung corrupt ng supervisor. Hindi ka pwedeng magdole. Madaming nagsasabi na, dolik natin yan, daming nagdodole. Hindi mo naman mapadole kasi dodoli ka, kung tanggalin ka, isipin mo na lang, sige, trabaho ka na lang. Kasi yung iniisip ko nun, meron naman akong, ayoko na kasing maranasan ng mga anak ko yung time na naranasan namin na halos nung wala akong trabaho, tapos yung asawa ko may bisyo pa, lasinggero, yung time na kala ko nagtatrabaho, maghapon mawawala, kung pala nandun lang sa inuman, sa barkada, sa sugal, yun na po, puro vibe niya yung bisyo niya, pero yung pangangailangan namin, hindi niya na ano. Hanggang sa yun, sa time na naranasan ko na 2 beses ko lang pakainin yung anak ko sa isang araw. Yung almusal at tanghalian, inaano ko na, pinagsasabay ko na para hindi na sila hihingi. O 10:00 kayo kakain. Ma, sa umaga, may Milo, may gatas, wala, kape, yan, pagati-atian nyo. Tapos mamaya tayo kakain 10:00 hanggang 12:00 na yon. Tapos papakainin ko na lang uli sila mga 4:00, 5:00 para hapunan na nila yun sa gabi. Yun, tapos kapag magugutom, lagi lang ako nag-i-stock ng gatas, Milo. Yun na yung pinakaulam nila. Basta hindi lang ako mawawalan. Basta pag kumita na ako ng 500, bibili ko na yan ng bigas. Bigas, Milo, asukal. Kasi yun yung parang nagiging panawid gutom lang nila. Kaya yun, iniisip ko na hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho, hindi ako pwedeng mawalan ng diskarte, kung pwede, hindi ako pwedeng magpahinga. Kasi yung mga anak ko, ang magugutom, kawawa. Ako kaya kong tiisin yung gutom. Kasi nung time na yun, makakain, sige na, kain na lang kumain. Iniinom ko na lang ng maligamgam na tubig, tapos asin, para lang hindi na lang ako mapasma sa gutom. Yun, tapos tutulog ko na lang. Kung ano yung matira nila, yun na lang yung kakainin ko. Hanggang ngayon po ba yung agency na yun, parang ganun pa rin yung practice? Oo, hanggang ngayon yung agency, ganun pa rin yung trato nila doon sa mga empleyado nila. Kaya nung time na yun, na nandoon na ako, yung agency na yun, nakaalat yun, nakadestino sa yun yung mga naglilinis doon. Ginalingan ko talaga maglinis doon, talagang binaitan ko, hindi ako ma-absent, maaga ako pumapasok. Tapos kahit na hindi ko na trabaho, pag may inutos sa akin, sinusunod ko. Kasi sa iisip ko, baka isa sa mga boss dito ang magrekomenda sa akin na makaahon ako sa ganitong trabaho. Yun nga, sa awa ng Diyos, may isang boss, mataas siya, na nilinisan ko palagi ako yung gusto niya maglinis. Na-hire ako na a janitress pa rin. Pero hindi na doon sa agency na yon. Dito na nakaano sa... Umalis na po kayo doon? Umalis na ako doon. Umalis na ako doon kasi bukod sa 500 lang yung sinasahod, kinakaltasan kami ng insurance na hindi naman namin nagagamit. Isipin mo, 2 years akong janitress doon. Binabawasan ako ng 400 a month ng insurance. Pero, hindi mo naman alam kung ano yung binabawas. Wala kang payslip, pirma ka lang doon, sahod mo. Tapos, mukat-mukat mo yung SS pala na ibinabawas nila sa'yo. Pag-ibig na binabawas nila sa'yo, PhilHealth, hindi naman pala hinuhulog. Doon ko lang napagtato na, ano ba to?
Yung ano mo yung mga agency na mga kung tawagin ay corrupt din siya. Kasi hindi nila binibigay sa tao yun ng tama eh. Nagtsatsaga na lang yung mga tao kasi talagang walang sapat na trabaho eh. Kumbaga, ayaan mo na kahit wala na tayong SS, yun na inisip nila. Hindi pwede kasi binabawasan nila tayo eh. Sayang yung binabawas nila. Pero itong na to, talagang nag-isip ako na kami, itutulpo na lang namin para yung mga hinulog namin sa SSS Pag-ibig, kung hindi man nila hinulog, maibalik nila sa amin. Tumawag na po ba kayo doon sa Tulfo po? May kinakasan na kaming tulpo, idodoli na namin sila. Siguro nag-aantay lang sila may iniintay lang yung mga kasama ko ng signal para na sila, itulpo. Pag-usapan po natin yung buhay niyo po bilang isang janitress po. Ano po ba yung usual na ginagawa po ninyo? Pwede niyo po ba kami kwentuhan lang nung Sa araw-araw. routine po ninyo? Sa araw-araw, maaga akong gumigising talaga. Hindi ako nagpapalit. May alat akong 1 oras. Kahit na 8 to 5 yung oras ng schedule ko, pumapasok talaga ako ng 6. Kasi gusto ko, pag nandyan na yung mga empleyado, malinis na yung area nila, malinis na yung office nila, malinis na yung CR nila, para pagdating nila, masaya sila na wow, ang bango, ang linis. Hindi ako naglilinis na nandun sila kasi parang ayoko maglilinis ng may tao kasi gusto ko maglilinis ako yung ako lang para mas nalilinis ko ng maayos kasi naiilang ako pag may tao. Yun, araw-araw, ganun yung routine ko. Tapos natatapos ako ng 8:30. Tapos yun, pag natapos na 8:30, follow up na naman ng 10. Pa-follow up ko na uli yung CR nila, yung mga basura nila, yung pantry nila, yung hallway. Yan, madalas ako nasa hallway. Yan, yung mini-maintain kong malinis. Tapos break time, yan. Tapos balik na naman ng 1, kolekta ng mga basura. Araw-araw, ganun yung routine ko. Basta pag ako naglilinis, tinuturing kong akin yung nililinis ko, bahay ko, office ko, para na-maintain ko yung linis talaga. Meron po bang time na parang wini-wish nyo na sana hindi kayo tinawagan o kaya pinalinis tong lugar na to? May ganun po ba kayong experience? Wala naman. Ang minsan naiisip ko, nagpapasalamat ako na napunta ako sa way na yon. Nagpasalamat pa nga ako sa pandemic kasi kundi dahil sa pandemic, hindi ako magiging on-call cleaner, hindi ko makikilala yung mga tao na nililinisan ko, at hindi rin siguro ako makakarating dito sa pagiging janitress ko doon kung hindi ako nag-on-call cleaner. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Kumbaga yung pangarap ko na maging teacher, nakalimutan ko na. Mas minahal ko na yung paglilinis kasi naobserbahan ko dun sa mga taong nililinisan ko na pag malinis yung pinatrabaho nila sa akin, parang masaya sila. May mga sikreto po ba dyan sa ganyan klaseng trabaho na pwede, yung hindi po alam nung karamihan po? Oo, maraming sikreto sa ganitong trabaho, kagaya ng sa mga boss. Yung mga supply, yan. Eto, naano ko din siya, naobserbahan ko din siya. Ayun lang, tahimik ka na lang kung ano yung nakita mo. Wag mo na lang anuhin. Isarili mo na lang. Like, katulad ng sa mga supply. So, halimbawa, 5,000 yung supply na in-order nila doon kay supplier. So, dinadagdagan nila. Yun. Tapos, meron pa yung mga ghost employer. Totoo yun. Yung ghost employer. Yung mga ginagawa ng payroll. So, wala naman tao na nagtatrabaho. Yun, maraming secret sa ganyan. Di mo na lang titignan. Kasi karamihan naman talagang gumagawa ng ganyan mga boss. Sila yung may power eh.
Ngayon po, dyan sa may pinagtatrabaho niya po sa may po, masaya naman po kayo sa ngayon. Okay naman po ba yung pasahod nila? Ganun. Oo, masaya naman ako kasi maganda yung pasahod nila, malaki yung binibigay nilang allowance. Kumpara sa dating 10,000 na doon sa agency ko, kumpara dito sa trabaho ko ngayon. Kasi dito, alos 8,000 yung sasahurin ko dito. Tapos, kumpara dun sa 10,000, laki nung agwat. Kaya, itong sasahurin ko, makakaluwag-luwag na ako nitong taon na to. Di na ganun kagaya ng masikip na, alimbawa na sumahod yung mister ko, yung sahod niya kasi napupunta sa bills, yung sahod ko, panggastos yun sa araw-araw, pagkain, baon ng bata. Kaya parang wala na kaming sobra na kahit sobrang 500 o savings natin. Wala nang ganon. Hindi na namin nararanasan mag-mall, magkumain sa labas, wala nang ganon. Siguro ngayon, ano na yung mga anak ko, makakaranas na ng mga ganon. Yun na naman yung ng pagiging nanay eh. Yung simple lang naman yung gusto namin bilang nanay, yung mabigay mo lang yung needs ng mga anak mo. Yung sinasahod niyo po sa mga ganito po, tingin niyo po ba kaya buhayin yung isang pamilya po? Siguro hindi. Sa taas ng bilihin kasi, hindi na siguro, hindi sapat. Kasi kung iisipin mo yung 1,000 pesos a day, ang gastos namin. Kasi baon ng bata, pagkain. Hindi sapat. Hindi talaga din. Siguro may konti na matitira, pero sabi mo hindi rin sapat kasi nangungupahan ka ng bahay, renta mo 6,000. Hindi rin. Kasi itong nakaraan, sumahod na ako ng 1 month. May natira man 1,000. Yun lang. Pero napakain ko naman yung mga anak ko sa yun. Sa trabaho niyo pong ito, no? Bilang isang janitress po, nakakaranas pa rin po ba kayo nung diskriminasyon, lalo po nung on-call kayo, tapos ngayon pong dito sa hospital, mga ganun po? Meron pa rin. Yun yung siguro yung mga taong ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Meron pa rin yung kagaya mag-uutos. Akala mo, dasman at walis ka na pag alam mo yung dadamputin na lang nila, kaya naman nilang kusang damputin, kusang punasan, kailangan tawagin ka pa. Ikaw pa yung gagawa ng bagay na yun. Ano pong gusto niyo sabihin sa mga tao na ganun po? Na sana hindi sila ganun kasi tao din naman kami, iba lang yung profession namin. Kung sila may pinag-aralan, siguro kung siguro may pinag-aralan din ako, siguro hindi naman ako magiging ganun sa kapwa ko. Kasi yung pagiging kusa, nasa iyo naman yun eh. Siguro ugali na lang talaga nila yun. Sana hindi sila ganun. Kasi yun yung way ng pakikisama din sa kapwa eh. Sa hinaharap po ba, may balak po kayo magpalit ng trabaho? Meron. Kung papalarin ako, gusto ko talagang mag-abroad. Gusto kong mag-ibang bansa. Kahit DH lang. Kasi dito sa atin, mababa talaga yung sahod. Hindi kayang makapagpaaral ng anak kung tutuusin. Kagaya niyan, nakikita ko sa mga anak ko, mataas yung pangarap nila. Kung ako papalarin, kaya gusto ko talagang mag-ipon ng pera. Kung hindi man ako tumaya uli ng negosyo, gusto kong mag-abroad as DH. Kasi dati na talaga ako sanang mag-abroad. Hindi lang natuloy kasi nga siguro hindi para sa akin yun. Pero siguro, itatry ko pa rin. Habang bata pa ako at malakas pa ako. Ano pong mensahe niyo po sa family po ninyo? Sa pamilya ko, yun, sana mag-aral, yung mga anak ko, mag-aral silang mabuti. Huwag nila akong gayahin na sobrang tigas ng ulo. Kung ano man yung problema, huwag nilang takasan, harapin nila. Hindi way yung maagang mag-asawa. Huwag silang maagang mag-asawa kasi ang hirap ng buhay. Hindi ito yung kanin na isusubo mo tapos ang ending ayaw mo na. Nandito na yung responsibilidad na may mga bubuhayin ka na, hindi na pwede yung kung na
yung gusto mong matulog, hindi ka na makatulog. Kasi nandun yung obligasyon mo na kailangan mong magtrabaho. Yun, mag-aaral silang mabuti, yun lang naman yung kaligayahan ko eh. Makapagtapos sila sana ng pag-aaral. Sa mga magulang ko, humingi ako ng sorry kasi hindi ko nagawa yung obligasyon ko bilang anak na makapagtapos ng pag-aaral. Para sana nakatulong ako sa kanila. Di bale po, ano po yung masasabi niyo pinakamahirap na naging parte sa buong journey po ninyo? Yun, yung nagkasakit na ako. Kasi dahil sa stress, na-stress ako sa pera, na-stress ako sa buhay namin dahil siguro lahat na lang nandyan na yung stress sa pamilya, stress sa trabaho. Yun, tinamaan ako ng manignan na akala ko pagod lang. Noong time na yun, akala ko pagod lang. Sakit ng likod ko, sakit ng dibdib ko. Tinutulog ko lang kasi kala ko talaga pagod lang. Hanggang sa one time, nanikip na talaga yung dibdib ko, hindi ko na nakayanan. Yun, dinala ako sa clinic ng kapatid ko. Tapos tinanong ako ng doktor kung ano yung mga nararamdaman ko. Nagulat ako nung sinabi niya na itetest kita. Kaya nagulat ako. Bakit po, Dok? Meron ba akong sakit? Kasi yung pananakit ng dibdib mo palagi, likod, hindi normal. Na sabi, kapag hindi nga daw naagapan, mapupunta sa cancer stage. Yun, salamat na lang sa Diyos dahil hindi pa siya cancer. Pero, yun nga, may treatment, mahal. Sa isang linggo, 3 beses ka kailangan magpa-injection. So, ang injection is 480 pesos. Siyempre, mas inuuna ko yung pangangailangan namin kasi kung talagang ipo-provide ko yung 480 na yun, madadagdag pa siya sa budget namin. So, makukulangan palalo. Kaya ginawa ko na lang, sacrifice, bilang nanay na lang. Siyempre, mas uunahin mo yung pangangailangan ng mga anak mo kaysa sa sarili mo. Kaya ginawa ko, sa isang linggo, 1 beses na lang ako nagpapa-injection. Hindi ko na siya, dinadaan ko na lang sa herbal. Tsaka yun, nagdadasal na lang ako na sana huwag talaga maging cancer. Kaya parang alam niyo yung nangyari ngayon sa buhay ko, parang nagmamadali ako. Parang inahabol ko na yung oras ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, paano kung maging cancer na? Kasi sabi ko sa anak ko, palagi sa kanila na, hindi ko man nire-reveal pa sa kanila yung itong ganito kong sakit. Sinasabi ko sa kanila na, mag-aral kayo habang malakas pa ako. Yun, sa araw-araw na ginagawa ko sa sarili ko para ako ngayon naghahabol. Kailangan kong makaipon, kailangan talaga may makatabi ako para kahit konti, kung di man sa pag-aano, lumalaman yung sakit ko, may kahit paano, hindi na para sa akin, may ipon ako para sa kanila. Minsan nagtatanong ako, totoo bang minsan natanong ko na rin na, totoo ka ba? Totoo bang may Diyos? Kasi, bakit yung katulad kong hindi naman ako masama, hindi naman ako, kumbaga, sa dami-dami kong nakilalang mga matataas na tao, nakikita ko yung mga masasama nilang gawa. Bakit sila hindi mo bigyan ng ganun sakit? Bakit ako na mahirap, na hindi ko naman kayang i-provide talaga? Bakit mo ako binigyan ng gantong sakit? Yun, minsan naiisip ko yun. Kung susuko ako, anong mangyayari sa mga anak ko? Minsan, sobrang na-stress ako na nalaman ko yung sakit na yun. Di ako nagtrabaho in 1 week. Nakahiga lang ako. Sabi ko, pagod na yung katawan ko talaga. Gusto ko nang sumuko. Ayoko na magtrabaho kasi wala naman palang nangyayari sa trabaho ko. Mauuwi lang sa paggamot-gamot, sabi ko. Kaya naisip ko na wag akong susuko. Sige lang, laban lang. Nag-aano na lang ako, tinitreatment ko na lang sa sarili ko. Yan, dinadaan ko na lang sa dasal. Herbal. Sa awa naman ng Diyos, nababawasan yung sakit ng likod ko, sakit ng dibdib ko. Kaya iniisip ko na lang, kaya pag ako nagdadasal, Lord, siguro pilinano mo lahat yung napunta ako sa ganitong lugar, napunta ako sa ganito.
natake ako ng ganito. Siguro, step by step, ginawa mo sa buhay ko. Siguro matatapos din ka ako to. Hindi niyo ako hayaan na magkasakit. Ano pong mensahe niyo po sa mga tao po, mga nanonood? Kaya sabihin po natin, baka meron po kayong gusto sabihin sa gobyerno po. Sa gobyerno, sa dami nang nangyayari sa mga tao, ang daming mahihirap, ang daming nagkakasakit na hindi nila kayang ipagamot yung sarili nila, na sana kayo yung magiging katuwang ng tao. Kasi ang daming mahihirap na tao. Ako nagpapasalamat ako sa sarili ko. Kahit paano, meron akong trabaho, nakakakain ako. Naaawa ako dun sa mas mababa pa sa akin. Sana kung ano man yung mga pangungurakot nila, sana matuto silang lumingon sa mga taong nasa ibaba. Na isipin nila yung pera na kinukurap nila, kinukuha nila, dadating araw, hindi naman nila madadala sa hukay yan. Lahat ng kayamanan nila, hindi naman nila madadala sa hukay. Kaya sana, yung para sa tao, ibigay nila. Huwag nilang kurakutin. Ang daming naghihirap, ang daming nagugutom, ang daming nasisiraan ng bait dahil sa problema. Halos karamihan ng nasisiraan ng bait, problema, stress sa pera, kung paano sila kakain, paano nila mabubuhay yung pamilya nila. Sana anuhin nila na huwag na silang mangurakot. Mangurakot man sila, pero huwag naman sana yung karapalang kurakot na. Yung, di ba sila nakukonsensya? Lumaban lang sila sa hamon ng buhay, huwag silang susuko. Araw-araw may bagong pag-asa, araw-araw may bagong nangyayaring maganda sa buhay. Araw-araw, kumbaga araw-araw, di mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo, pero araw-araw may mangyayaring magandang bagay at marami ka pang mas harapin na problema na kayang-kaya naman solusyonan. Huwag lang susuko sa hirap ng buhay, laban lang ng laban. Kasi dadating naman ng time na may tutulong at tutulong sa'yo. May i-guide si Lord na magtutulong sa buhay mo. Kasi nga may kasabihan niya, di ba, na sa tao yung gawa, na sa Diyos ang awa. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!